Hi everyone, this is Night Owl PH at ibabahagi ko sa inyo ang kwento from a subreddit ng Casual PH titled Takutin Niyo Ako with Real Life Horror Stories, and this was posted 3 years ago. This happened 3 years ago. We had this requirement for our intro to film course kung saan kailangan namin mag-shoot ng short film. Me and my groupmates have decided na horror film yung gagawin para maiba yung genre namin from other groups. Bale, ang napagkasundaan naming story is about a nun who worshiped the devil. So, in order to make the film look organic, we've all agreed na sa totoong church i-shoot ang film. Fast forward to the day of the shoot, umaga pa lang, sinimulan na naming mag-shoot para matapos na lahat ng outdoor scene that requires daylight. Everything seemed normal naman. Wala naman nakakatakot na feel and all. As in, normal talaga lahat until pumatak ng 10 p.m. at kinailangan na namin mag-shoot sa loob mismo ng church. Bago kami magsimula i-shoot yung scene sa loob ng church, nagdasal muna kami kasi bukod sa nakakatakot yung gagawing scene doon, may iba na ring nararamdaman yung mga kaklase kong may third eye. Pumwesto kami sa aisle ng church, sa pinakagitna, nakapabilog kami at magkakahawak kamay na nagdasal that time. While praying, napansin namin ng katabi ko na nakatingin sa pagitan namin yung isa naming kaklase na may third eye. Sobrang namumutla siya and kami naman ng katabi ko, nararamdaman namin na parang bumibigat yung balikat namin. Kaya humigpit na yung hawak niya sa kamay ko. Natatakot na kami but we choose to end the prayer calmly. Nung natapos kami mag-pray, nag-proceed na kami sa kanya-kanya naming task and dun na't nagtanong yung kaklase naming may third eye kung nakita nila and sabi nila may mga sumama sa atin magdasal. Namutla na kami and sobrang kinilabutan nung sinabi nila yun, lalo na nung dinescribe nila yung nakita nilang mga sumama sa amin. Ang pagkakadescribe nila sa nasa pagitan namin ng katabi ko, babaeng nakatahi ang bibig tapos nakangiti. If my memory serves me right, bukod daw dun sa babaeng may tahi ang bibig, meron pa isang sumama sa amin magdasal pero hindi na dinescribe ang itsura niya. Tapos meron din iba pa na nasa loob habang nandun kami. Iyon na yung naging signal for us na huwag na ituloy ang shoot sa loob ng church. Kaya lumabas na kami at humanap na lang ng lugar sa iba kung saan pwede gawin yung scene na yan. Kahit na natakot kami, sinubukan pa rin namin tapusin yung shoot. By 12 a.m., we've decided na umuwi na. Nakasakay kami lahat sa inarkila naming van and isa-isa naming hinatid lahat ng kasama sa shoot. Isa sa mga naunang maihatid is yung isa sa mga kasama naming may third eye. Hindi nagtagal, after niya makababa ng van, nag-text siya sa isa naming kasama. Sabi niya sa text na may sumama din daw sa aming pauwi at nasa loob pa ng van.